Magandang araw sa inyo mga kapugi. Magluluto pala tayo dito ng ginataang tulingan na mayroong dahon ng lubi-lubi dito sa ating kubo. Request ito ng isang followers natin kaya atin naman pagbigyan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Ang sabi niya po dito, may request sana ako kapugi. Minsan po magluto ka ng ginataang tulingan na may gulay na lubi-lubi. Yan kasi ang namimiss ko sa Bicol. Kaya akin naman itong pinagbigyan dahil nagkataon din na marami ang nagsisipag dalbusan ng mga lubi-lubi ngayon. Kaya umalis muna ako dito sa ating kubo para maghanap ng lubi-lubi na ating gugulayin. At sakto pagbaba ko dito ay meron naman kagad akong natanaw at dali-dali ko naman itong kinuha. At sa sobrang taas na ito ay kailangan ko na itong putulin. Huwag kayong mag-alala sa naputol na puno nito mga kapugi dahil kung sa ulit tumutubo ang mga dahon nito sa parte ng naputulan. Ang nakuha ko palang talbos dito ay medyo matured na, pero kahit ganun pa man ay may makukuha pa rin tayo dito. At sa hindi kalayuan ay meron pa ako nakuhaan at ginamitan ko din ito ng itak dahil mahirap na itong kunin. Kapag maliit naman ang katawan nitong puno ng lubi-lubi ay hinihila ko lang ang katawan nito pababa para maabot ko ang talbos nito. At minsan ay hindi mo maiwasan kapag kumukuha ka nito ay meron ng residenteng nakatera dito. At nilinis ko lang dito yung daanan dahil may nakita pa akong ditong talbos ng lubi-lubi dito sa unahan. Sa lahat ng mga napitas ko kanina, ito lang yung pinakamagandang talbos na nakuha ko dahil ang lahat ng mga dahon nito ay malulutong pa at hindi ko na dinamihan ang pagkuha ko nito. Kaya bumalik na kagad ako dito sa ating kubo at pagkarating ko dito, nakita akong maraming mga bunga itong sitaw na tanim ng aking biyanan. Kaya dali-dali ako pumunta dito sa lamesa para ilapag ko muna ang daladala kong talbos ng lubi-lubi at nagumpisa na ako dito mag-ani ng sitaw. Hindi ito masyado naasikaso ng aking biyanan dahil meron pa siya dito pinagkakaabalahan. Nagkakangkot na naman sila ng nyog doon sa ibaba ng bundok kaya madalang na naman siya makakaakyat dito. At nung natapos na ako sa pag-ani nitong sitaw ay kagad ko naman itong dinala kasabay itong talbos ng lubi-lubi dito sa lamesa na palagi nating tinatambayan dahil mag-uumpisa na tayo dito magluluto mga kapugi. At kumuha na kagad ako dito ng uling at lagayan ng ating mga gulay at sinimulan ko na din itong himayin itong talbos ng dahon ng lubi-lubi. Pinili ko lang dito yung mga malulutong na parte dahil kapag kinuha mo itong mga makunat na ay matagal itong lutuin at mahirap itong nguyain. At naisipan ko na din lagyan ito ng sitaw para lalo pang maging masustansya itong ating lulutuing ulam. Siyempre kailangan natin itong hugasan para maalis yung dumi at yung mga insekto na kumakapit dito. At ang sobrang sitaw na aking pinitas kanina ay ibibigay ko sa aking biyanan pagbaba ko ng bundok at hinugasan ko na din itong sitaw na ipanghalo natin. At dito muna tayo magatong sa bago nating ginawang lutuan. Pangalawang gamit ko pa lang ito sa kalan pero ang kulay nito ay parang namumutla na. At pagkatapos ko dito magatong ay nagsalang kagad ako dito ng sinaing. Nagugas na din ako ng mga rekado para sa gagamitin natin panggisa sa ating lulutuing ulam at iniwa ko na kagad ito habang nagluluto tayo ng kanin. At pagkatapos ko na dito magiwa ay inilipat ko na kagad dito sa plato. Inaasikaso ko na din itong linisan itong tulingan. Sabi nila nakakalason daw ang buntot nito kaya akin na itong tinanggalan at dito ko lang ito sa Bicol nalaman at hindi na ako nagtanong kung bakit basta sinunod ko na lang. Pero dati nung nasa Mindanao ako ay hindi namin ito tinatanggalan, mapaprito, paksiw at sinabawan, basta ang buntot nandyan lang yan. Kayo mga kapugi, nagtatanggal din ba kayo ng buntot nito? At nagpiga na pala ako dito ng paggata natin. Tapos ay tinakpan lang muna dahil maraming langaw ang nagliliparan. At tinignan ko na din kung luto na itong aking sinaing. Mayat maya ay inalis ko na din ito sa pagkakasalang para makapagprito na muna tayo ng ating tulingan. At nagbuhos na ako dito ng mantika. At nung uminit na ay isinalang na kagad natin itong isda. Hindi ko naman kagad ito niluto ng lubusan. Pinapapula ko lang ang bawat parte nito para pangdagdag ng lasa. Kapag ito ay ginagataan at inalis ko muna sa pagkakasalang para hindi masunog itong mantika at sinit aside ko muna itong ating isda dahil nagdagdag tayo dito ng uling. At dito ko na isinalang itong malinis kong palayok na ating gagamitin sa pagluto ng ginataang tulingan. At nagisa na ako dito ng bawang at luya kasabay itong sibuyas at sinunod ko naman itong kamatis. Nung ako ay napagod na sa kakahalo ay kinuha ko na dito yung talbos ng dahon ng lubi-lubi dahil ito yung isasapin natin sa ilalim kasama ang mga rekado. At konti lang pala ang nailagay ko dito dahil parang mapupuno na naman itong ating palayok. Binuhusan pa ng sitaw na isang tumpok, sinapawan pa ng pritong sunog at binuhusan pa ng sabaw na singdami ng isang mangkok. Siyempre hindi makakalimutan itong paminta, seasoning na pampabalanse ng lasa, patis at chili green para sa pampabango ng timpla at tinakpan para ito'y mapakuluan na. Pagbukas ko ulit ng palayok ay dinagdagan ko lang ng asin para sumakto na ang timplada at tinikpan ko lang ito kung suwak na sa panlasa. Pagkatapos ay hinayaan ko lang itong kumulo na walang takip para lumapot at kumunti na itong sabaw at akin na din itong inalis sa pagkakasalang dahil tayo ay manananghalian na. Ito ang luto kong ginataang tulingan na may talbos ng dahon ng lubi-lubi kaso dinagdagan ko lang ito ng sitaw mga kapugi. Basta pag meron itong pwedeng ipanghalo ay akin itong isinisabay sa pagluluto. Kapag ganito ang ulam mo, siguradong ubos lagi ang kanin sa kaldero.
So paano mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Monique Agno, watching from Cavite. Kay Imelda Cortez Batalier, watching from Santa Cruz Ilocosur. Kay Garcia Rosel, watching from Pampanga. Kay Michelle Pahulas, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Kay Romel Polido, na taga Mindanao, Sultan Kudarat. Kay Antonio Espiritu, na taga San Pedro, Laguna. Kay Froy Lato, kay Remart Triumphante, France. Kay Susan Castaño Slim, watching from Kuwait. Kay GRJJ Basilio, from Valenzuela City. Kay Kashabit Backyard, na taga Cavite. Kay John Nov Gamos, watching from Riyadh, KSA. Kay Leonard Perez, na taga Luok Occidental, Mindoro, Lubang Island. Kay Eves B. Gatchalian, na mula pa sa Mars. Kay Ramel Kabilik, watching from Aroroy, Huban, Sorsogon. Kay Romel Merini, watching from Rome, Italy. Kay Ricardo Manalastas, na taga Dasma, Cavite. Kay Cesar Borgelius, ng Jimenez, Mapandan, Pangasinan. Kay Rodel Gabarda at kay Hana Gabarda. At sa pamilya niya dyan sa Bicol, na Buwa Kamsor. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.